Nakikita ba nyo ito? Ayan o, pulso ng bayan sa Davao City. 43 kay Nograles, 38 kay Digong Duterte, 15 lang dun sa isa pang kalaban. Hindi to Nograles, for mayor po ito, Davao City for mayor. Ayan o. 43% kay Nograles, 38 na lang kay Duterte, yung dating Pangulo, dating mayor. At yung isang obispo naman ba yan? Or ano ba ito? Bishop ay 15% lang. Ito po yung magkakalaban ngayon sa Davao. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Ayaw na rin ng taga Davao City kay Duterte? O ayaw na rin sa mga Duterte? Ayan layo ng pagitan Ilan yan? Diba? Wow. 5%. Diba? 5% ang lamang. Okay? Ng Nograles, dating mag-amo. Dahil si Duterte noon ay presidente, si Nograles ay dating secretary to the cabinet. Ngayon ay magkalaban as mayor ng Davao City. Ang pinag-uusapan dito ay for mayor. So parang pulso ng bayan, boses ng bayan, boses ng taga Davao. Aba, ang pahiwatig niyan at paramdam niya na ayaw na rin ba talaga ng Davao City, ng mamamayan ng Davao City sa mga Duterte. At ngayon ay sinograles na, although malaki rin pamilya ang Nograles sa Davao City. Dahil yan po ay anak ni dating Speaker Nogue Nograles. Diba? Prospero Nograles, Speaker of the House before. Yan kapatid dyan ni Migs Subiri, na tumatakbong congressman ng 1st District ng Davao City, yung kalaban si Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo. So, ibig sabihin niya, nagigising na ba kayo? Nagigising na ba ang taga Davao City? Nagsasawa na sila sa sistema ng mga Duterte? Ayaw na ba na talaga nila kay Duterte? Kasi ilang dekada na ang pamilyang niya na naghahawak ng Davao. Nagpalit-palitan na yung mag-aama dyan. Ngayon, ay ang pinaka nakakatandang Duterte, ang dating Pangulo, ang nilabanan ng kanyang dating tauhan lang na si Mayor, attorney, abogado rin yan. Kasi napansin ko doon sa kanyang pag-ikot-ikot, hindi pa naman talagang opisyal na kampanya ang lokal, hindi siya nagmumura, wala siyang pangako, kundi gusto nilang i-open ang City Hall, i-open ang gobyernong lokal sa mga mamamayan ng Davao. Na mukhang yun ang kailangan. Mukhang hindi nagawa ng mga Duterte na i-open ang Davao City Hall o ang pamalang lokal sa mga simpleng mahihirap. Kaya ngayon, ito yung approach, yun ang galaw ngayon ng mga Nograles, ng magkapatid na Nograles, for mayor at for congressman, na ilapit ang gobyerno sa mga mamamayan. Irespeto ang karapatang pantao. Irerespeto ang mahihirap. Bibigyan ng tulong ng totoo ang mahihirap. Abay mukhang nakuha ng mga Nograles yung kiliti at pangailangan ng taga Davao City. Kaya ngayon, bago matapos ang buwang ito ng Marso, ay opisyal na magsisimula ang kampanya ng local candidate sa buong Pilipinas. Pero sa Davao, yung pulso ng bayan, yung damdamin ng mga mamamayan, ay pumapabor na sa Nograles. Ulitin ko 48% o 43% si Attorney Nograles at 38% na lang si Attorney Rodrigo Duterte, dating Pangulo. Ayan po ang nangyayari ngayon. Ano inyong masasabi dyan? Alam ko maraming kababayan tayo, mga Pilipino na nakakalat sa iba-ibang lugar sa buong bansa at sa buong Pilipinas, ng iba dyan ay taga Davao City. Kayong mga OFW, mga Pilipinong nanonood sa aking mga channel, ano ang ibig sabihin nito? Tama bang nagsasawa na ang taga Davao sa pamilyang Duterte? At gusto nila ibang pangalan? Mabait kasi ang galaw ng mga Nograles Okay? Ibang approach nila sa mga mamamayan. Okay? Lalo na si Carlo. Yan si Attorney Carlo Nograles, dating Secretary to Cabinet at dating Chairman ng Civil Service Commission. Ngayon umuwi ng Davao para mag-mayor. At mukhang sa ngayon, bago mag-umpisa ang opisyal na kampanya, bago matapos ang month na ito, ay nakakalamang siya. Magtutuloy-tuloy na ba ito? Tama ba sa palagay nyo ang pagdidesisyon at
ng taong bayan ng Davao City na magpalit na sila ng mayor sa katauhan ng pamilyang Nograles naman. Pati congressman papalitan. Magkapatid yan eh. Magkapatid laban sa mag-ama. Duterteng matanda for mayor, nakakabatang Duterte for congressman, ulit, re-electionist ng 1st District. Na nilalabanan naman ng nakakabatang kapatid naman ni Carlo na si Attorney Migs Nograles for congressman ng unang distrito. So, hahawakan na ba ng mga Nograles ang Davao City as mayor at 1st District ng Davao pa rin sa ating Kongreso ngayong May midterm election? Abang-abang talaga. Baka nagsawa na rin ang mga taga Davao kasi alam naman nilang grabing magmura, grabing mga panlalait na ginagawa ng mga Duterte kay Pangulong Marcos. Ay marami rin mga taga Davao City ang pro-Marcos o Davao Region. Maraming taga Davao Region ang pro-Marcos. Maraming mga taga Mindanao sa totoo lang. Ang mga maka-Marcos din ayaw na sa mga Duterte. Kahit yung mga politiko. Nakita naman ninyo. Majority ng mga congressman na galing sa Mindanao ay kasumama o sumali doon sa 240 na mga congressman na nag-sign for impeach Vice President Sara Duterte. Antindi ng mensaheng yun. Marami mga congressman ang sumali sa impeachment against Sara Duterte. So kaya tuloy, nagpapatunay na yung mga taga Mindanao ay hindi lahat sa mga Duterte. At totoo yun. Marami mga taga Mindanao, mga politiko, congressman, governor at mga mayor at mga konsihal, ultimong mga mamamayan, nagsawa na rin sa mga Duterte. Dahil dyan, hindi lang apektado ang mga Duterte sa national position, pati dito sa isong lokal, ay sa ngayon nakakalamang sa mga survey, pulso ng bayan, ang Nograles family. So, kaabang-abang talaga. Okay? Sana nga magtuloy-tuloy na ho ang pagbabago. Magtuloy-tuloy na rin po ang paggising. Matutunan ng mga taga Davao City ang tamang direksyon para sa kanilang tunay na kaunlaran, pagrespeto sa karapatang pantao at pagrespeto sa mga maliliit. Baka yung iba dyan ay biktima ng ganong klaseng harassment. Pero, tingnan natin. Sa Mayo pa ang eleksyon. At sa opisyal na kampanya, tingnan natin kung ano mangyayari. Magtutuloy-tuloy na ba ang paglamang ng magkakapatid na Nograles laban sa mag-amang Duterte diyan sa Davao City, 1st District at City Mayor? Kaabang-abang talaga kasi kahit local yan, nagiging national because Duterte. At yung image ng mga Duterte sa national at sa international ay mukhang ayaw na manatilihin ng mga taga Davao. Yung palamura, panlalait, at kung ano pa na ginagawa sa ating Pangulo at sa kailang kalaban sa politika. On record yan, dito at sa abroad. On record yan, dito at sa International Criminal Court. On record yan sa iba't ibang sektor, marginalized sector, civil society, kung ano ang pagkatao ng mga Duterte. Baka yun, sa aking opinion, baka yun. Tanong ko lang, ang pinagbabasihan na kung bakit nakakalamang ang mga Nograles laban sa Duterte ngayon bago magkampanya at bago mag-eleksyon. Nagtutuloy-tuloy na ba ito? Abangan! Please like and share ng video.